Mrs., natagpuan po ang bangkay ng asawa ninyo sa isang high-end condo sa Makati. Hindi po siya mag-isa nang malagutan ng hininga. Nandoon din po ang isang babaeng nagpakilalang kinakasama niya. Ang mga salitang yon mula sa pulis ay tila mga talim na humiwa sa katahimikan ng madaling araw. Sa loob ng maliit at mainit na silid ni Feliza, tanging ang huni ng lumang bentilador ang naririnig. Ngunit sa isang saglit, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Hawak pa rin ni Feliza ang isang asul na jacket, ang huling tahi na katatapos lang niya para sa asawang si Vin. Buong magdamag siyang hindi natulog, tinitiis ang hapdi ng mga mata at ang pangangalay ng mga kamay sa makinilya para lamang may maisuot na bago ang asawa. Sa pag-uwi nito, mula sa sinasabing business trip, dahan-dahang lumuwag ang kapit ng kanyang mga daliri sa tela. Ang jacket na maingat niyang tinahi ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, tila isang simbolo ng kanyang mga pangarap na biglang gumuho. Ang init ng Manila, na kanina lang ay nagpapadikit ng pawis sa kanyang balat, ay napalitan ng isang nanunuot na ginaw. Hindi siya makahinga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na dumudurog sa kanyang dibdib. Namatay si Vin? At namatay sa piling ng ibang babae? Hindi pa man nagtatagal ang balita, ang katahimikan sa labas ng kanilang bahay ay nabulabog ng pagdating ng isang mamahaling sasakyan. Pumasok si Doña Lam na tila isang bagyong handang manira ng lahat ng madadaanan. Walang bakas ng luha sa kanyang mga mata, kundi purong galit at pagkamuhi. Bago pa man makapagsalita si Feliza, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang lakas ng impact ay naging dahilan upang mapalingon ang kanyang ulo sa gilid at ang lasa ng sariling dugo ay agad na humalo sa kanyang laway. "Wala kang kwentang babae!" Ang sigaw ni Doña Lam, ang boses ay puno ng lason. "Kung naging maayos kang asawa, hindi maghahanap ng iba ang anak ko. Namatay si Vin dahil sa'yo. Ikaw ang malas sa pamilyang ito." Napaluhod si Felisa sa sahig. Sapo ang namamagang pisngi. Tumingala siya sa biyenan. Ang mga mata ay puno ng kalituhan at sakit. "Mama, namatay po ang asawa ko. Niloko niya po ako." Ang gumaralgal na sagot ni Felisa. Ngunit agad siyang pinatahimik ng isa pang pandidiri mula sa matanda. Inihagis ni Doña Lam ang isang folder sa harap ni Felisa. "Pirmahan mo yan. Nakasaad dyan na namatay si Vin sa loob ng bahay ninyo dahil sa aksidente. Huwag na huwag mong babanggitin ang tungkol sa kondo o sa babaeng iyon. Ayaw kong mabahiran ng dumi ang dangal ng pamilya. Truong dahil sa isang katulad mong galing sa kanal. Utang mo sa akin ang buhay mo, Feliza. Pinulot kita nung wala kang wala. Kaya ngayon, bayaran mo ang utang na loob mo sa pamamagitan ng pananahimik." Tiningnan ni Feliza ang mga papel sa kanyang harapan. Ang bawat letra ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang paningin. Ang sakit ng pagkawala ng asawa ay nahaluan ng isang matinding kahihiyan. Isang hiya na ipinataw sa kanya ng taong dapat sana ay kasama niyang nagluluksa. Siya ang asawa. Siya ang nagsakripisyo. Ngunit sa huli, siya pa rin ang ginagawang kalasag para sa kasalanan ng iba. Habang nakasubsob sa sahig, naramdaman ni Felisa ang lamig ng semento sa kanyang mga palad. Ang jacket na tinahi niya para kay Vin ay nayurakan na ng sapatos ni Doña Lam. Ang pag-ibig na itinahi niya ng ilang taon ay tila mga sinulid na isa-isang napuputol. Iniiwan siyang hubot-hubad sa gitna ng isang malupit na katotohanan. Sa loob-loob ni Felisa, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Mas masakit pa sa sampal na kanyang natanggap. Hanggang kailan ko kailangang bayaran ang utang na loob na ito gamit ang sarili kong dignidad? Hanggang kailan ako mananatiling piping saksi sa sarili kong pagkaubos? Tumayo si Doña Lam at lumakad palabas. Iniwan si Felisa na mag-isa sa dilim ng silid. Ang tanging kasama niya ay ang malamig na jacket sa sahig at ang bigat ng isang lihim na sadyang napakasakit pasanin. Yes, ay. Ang bawat hakbang ni Felisa sa loob ng mansyon ng mga truong ay tila paglakad
Sa ibabaw ng mga pako na dahan-dahang bumaon sa kanyang mga talampakan, ang maranyang bahay na dati ay pangarap niya, ngayon ay naging isang malawak na kabaong na gawa sa semento at ginto. Natapos ang libing ni Vin na tila isang mabilis na panaginip. Isang seremonyang puno ng mga plastik na bulaklak at mas plastik na pakikiramay. Sa bawat bulong ng mga bisita, nararamdaman ni Feliza ang matatalas na sulyap na tila humihiwa sa kanyang balat. Alam niya ang bansag sa kanya sa labas. Ang asawang malas, ang babaeng naging mitya ng buhay ng kaisa-isang anak ni Doña Lam. Nakatayo si Feliza sa gitna ng sala. Suot ang itim na bestida na siya rin ang nagtahi para sa sarili sa loob ng 3 oras bago ang libing. Ang bawat tahi niyon ay may kasamang luha na pilit niyang ikinukubli. Biglang lumapit sa kanya si Doña Lam. Ang mga yapak nito sa marmol na sahig ay nagbibigay ng isang nakakapangilabot na tunog na tila hudyat ng kamatayan. Walang pasintabi nitong hinablot ang bag na suot ni Feliza. "Akin na ang cellphone mo," ang malamig na utos ng matanda. "Simula ngayon, wala kang kakausapin sa labas. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa kahit na sino. Ang tanging tungkulin mo ay manatili rito at pagsilbihan ang pamilyang ito bilang pambayad sa kahihiyang dinala mo sa amin." "Pero mama, kailangan ko pong makausap ang kapatid ko sa probinsya. Kailangan nila akong marinig." Ang nanghihinang pakiusap ni Feliza, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang kanyang gamit. Isang matalim na tingin ang isinagot ni Doña Lam. "Wala kang kapatid, wala kang pamilya kundi kami. Huwag kang maging ingrata, Feliza. You should be thankful I'm keeping you here despite your bad luck. Kung hindi dahil sa utang na loob mo sa akin nung kinuha kita bilang mananahi, baka sa kalsada ka na pinulot ng mga pulis kasama ng bangkay ng asawa mo." Padabog na tinalikuran siya ng matanda. Dala ang huling koneksyon ni Feliza sa mundo sa labas. Iniwan siyang nakatayo sa ilalim ng dambuhalang chandelier na tila nakamasid sa kanyang pagkapahiya. Pumasok siya sa kanyang silid, isang maliit na kwarto sa dulo ng pasilyo na malapit sa kusina. Dati ay dito siya nananahi, dito siya nangarap na balang araw ay magiging tunay na bahagi siya ng pamilyang ito. Ngayon, ang makinilya niya ay tila isang piping saksi sa kanyang pagkakakulong. Hinatid ni Feliza ang kanyang paningin sa bintana na may rehas na bakal. Ang langit ay unti-unting nagkukulay ube, isang hudyat ng paparating na gabi. Sa bawat paghinga niya, tila may malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib. Ang bawat sulok ng mansyon ay puno ng alaala ni Vin, ngunit hindi ang Vin na minahal niya, kundi ang Vin na nagtaksil sa kanya hanggang sa huling sandali ng buhay nito. Lumipas ang ilang oras sa gitna ng katahimikan, ngunit nang maghating gabi, isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng mansyon. Lumabas si Feliza sa kanyang silid, ang kanyang mga paa ay tahimik na bumabaybay sa madilim na pasilyo. Nanggagaling ang tunog mula sa silidaklatan ni Doña Lam, ang opisina kung saan madalas pag-usapan ang mga mahahalagang desisyon ng kumpanya. Huminto ang paghinga ni Feliza nang marinig niya ang isang pamilyar, ngunit hindi inaasahang tunog. Isang hagik-hik, isang mahinhin ngunit mapang-asar na tawa ng isang babae. Hindi iyon tawa ng isang nagluluksa. Iyon ay tawa ng isang taong nagtagumpay. "Don't worry, Doña Lam. Ang mahalaga ay nasa atin na ang kontrol." Ang pobreng Feliza, hayaan niyo siyang mabulok sa silid niya habang ginagawa nating totoo ang ating plano. Ang boses ng babae ay tila kamandag na pumasok sa pandinig ni Feliza. Dahan-dahang sumilip si Feliza sa pagitan ng bahagyang nakabukas na pinto. Doon, sa ilalim ng madilim na ilaw ng lampada, nakita niya ang isang babaeng nakatalikod, may hawak na baso ng wine at tila komportableng-komportable sa piling ng kanyang biyenan. Sino ang babaeng ito? At bakit tila kilalang-kilala niya ang bawat sulok ng buhay ni Feliza? Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ay tila mga nanunuring mata na nakamasid sa panginginig ng mga kamay ni Feliza.
Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa loob ng silid-aklatan, ang babaeng nakaupo sa tapat ni Doña Lam ay walang iba kundi ang babaeng nasa litratong ipinakita ng mga pulis. Ang babaeng naging huling hantungan ng hininga ng kanyang asawa, si Elena. Sino ang pinapayagan mong pumasok sa pamamahay na ito sa oras ng hating gabi, Felisa? Ang boses ni Doña Lam ay bumasag sa katahimikan, tila isang latigo na tumama sa likod ni Felisa. Hindi napansin ng bida na dahil sa gulat ay naitulak niya ng bahagya ang pinto, sapat upang malaman ng dalawang babae na may nakikinig. Dahan-dahang humarap si Elena. Ang kanyang kagandahan ay tila isang rosas na gawa sa plastik. Matingkad ngunit walang buhay at puno ng mga tinik na nakatago sa ilalim ng makapal na make-up. Tiningnan niya si Felisa mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng panghahamak at tila tinatantya ang halaga ng suot nitong lumang duster. Siya na pala ang asawa ni Vin? Akala ko ba ay mananahi ang nakuha niya? Bakit parang basahan ang hitsura? Ang wika ni Elena. Ang boses ay malambing, ngunit may talim ng panunuya. Felisa, pumasok ka. Ang utos ni Doña Lam habang maingat na itinatago ang mga dokumentong nasa mesa. Huwag kang tumayo dyan na parang tuod. Si Elena ay malayong kamag-anak ng pamilya Trong at dahil sa isang espesyal na kalagayan, dito muna siya mananatili sa mansyon. Gusto kong ihanda mo ang guest room sa tabi ng kwarto mo. Tila nabingi si Felisa sa kanyang narinig. Ang kabit ng kanyang asawa, ang babaeng sumira sa kanyang buhay, ay titira sa ilalim ng iisang bubong. Kasama niya? Mama, hindi po maaari. Alam niyo po kung sino siya. Siya ang dahilan kung bakit wala na si Vin. Paano niyo nagagawang patuluyin ang isang babaeng walang hiya sa bahay na ito? Isang matunog na sampal ang muling tumama sa kabilang pisngi ni Felisa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yun galing kay Doña Lam. Mabilis na tumayo si Elena at hinarap siya. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa galit. Huwag mo akong tatawaging walang hiya, Felisa. Kung alam mo lang kung gaano ako minahal ni Vin, ikaw ang mahihiya sa sarili mo. At bago mo ako palayasin, tingnan mo muna ito. Ang sabi ni Elena, sabay haplos sa kanyang tiyan na tila may ipinahihiwatig. Daladala ko ang apo ni Doña Lam, ang tanging tagapagmana ng lahat ng iniwan ni Vin. Ikaw? Ano ang iniwan niya sa'yo? Wala. Kundi ang amoy ng sinulid at ang pagiging baog. Napahawak si Felisa sa gilid ng mesa upang hindi mabuwal. Ang bawat salita ni Elena ay tila mga lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang sistema. Tumingin siya kay Doña Lam, umaasa na kahit kaunti ay ipagtatanggol siya nito. Ngunit ang matanda ay nakatingin lang sa tiyan ni Elena nang may halong pananabik at kasakiman. Tama ang narinig mo, Felisa. Ang dugtong ni Doña Lam. Buntis si Elena at dahil hindi ka biniyayaan ng kakayahang magbigay ng anak sa pamilyang ito, wala kang karapatang magreklamo. Simula ngayon, ikaw ang mag-aasikaso sa lahat ng pangangailangan ni Elena. Ang pagkain niya, ang paglalaban ng mga gamit niya, at ang pagpapanatili ng katahimikan sa paligid niya. Isipin mo na lang na ito ay bahagi ng iyong pagsisisi para sa kasalanan mong hindi pagiging sapat na asawa kay Vin. Gumuho ang huling baluarte ng dignidad ni Felisa. Ang kanyang sariling biyenan ay mas piniling kumanig sa kaaway dahil lamang sa isang pangakong tagapagmana. Habang nakatayo sa gitna ng dalawang babaeng tila mga buitre na handang lamunin ang kanyang pagkatao, naramdaman ni Felisa ang isang kakaibang hapdi sa kanyang puso. Lumapit si Elena sa kanya, sapat upang maamoy ni Felisa ang mamahaling pabango nito. Ang mismong amoy na naramdaman niya sa katawan ni Vin sa punerarya. Inabot ni Elena ang baso ng wine na may lamang tira-tirang likido at dahan-dahang ibinuhos iyon sa paanan ni Felisa, dahilan upang mabasa ang kanyang suot na tsinelas. Ate Felisa, pakilinis naman ito ha?
At pakidala na rin ang mga maleta ko sa itaas. Medyo sumasakit na kasi ang likod ko dahil sa baby. Ang utos ni Elena habang may mapanirang ngiti sa kanyang mga labi. Tumalikod ang dalawa at naglakad palabas ng silid-aklatan habang iniwan si Felisa na nakatitig sa mantsa ng wine sa sahig. Sa gitna ng dilim at hapdi, isang matinding pait ang lumamon sa kanyang buong pagkatao. Ang mansyong ito, na dati ay itinuring niyang kanlungan, ay naging isang impyerno kung saan siya ang nagsisilbing alipin ng sarili niyang kaaway. Ang sikat ng araw na tumatama sa lababo ay tila isang sumpa na gumigising kay Feliz sa tuwing madaling araw. Habang ang buong mansyon ay balot pa sa katahimikan, ang kanyang mga kamay ay babad na sa malamig na tubig at matapang na kemikal ng sabon. Ang bawat kuskos niya sa mamahaling seda ni Elena ay tila pagkayod sa sarili niyang dangal. Ang mga luhang nais bumuhos ay pilit niyang pinipigilan dahil alam niyang ang bawat patak nito ay ituturing lamang na tanda ng kahinaan ni na Doña Lam. Huwag mong gagamitan ng washing machine ang mga damit na yan, Feliza. Gusto ko, kinukuskus mo ng maigi gamit ang iyong mga kamay para matanggal ang dumi. Masyadong maselan ang mga telang yan, kasing selan ng kalagayan ko ngayon. Ang boses ni Elena ay bumasag sa katahimikan ng laundry area. Nakatayo siya sa pintuan, suot ang isang manipis na silk robe na alam ni Feliza na binili ni Vin nung huling anibersaryo nila. Isang regalong hindi man lang nakarating sa legal na asawa. Hindi sumagot si Feliza. Pinagpatuloy niya ang pagpiga sa tela hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko ng daliri. Ang bawat hibla ng damit na hawak niya ay nagpapaalala sa kanya ng mga gabing naghihintay siya sa wala, habang ang kanyang asawa ay nasa piling ng babaeng ito. Ang sakit ay nanunuot sa kanyang mga kalamnan, ngunit mas masakit ang katotohanang kailangan niyang lunukin ang lahat ng ito para sa sinasabing utang na loob. Ate, bakit parang ang bagal mo yata? Ang muling panunuya ni Elena habang dahan-dahang lumalapit. Make sure na wala nang amoy pawis tong mga silk dresses ko. Alam mo naman, pregnant women have a very sensitive sense of smell at pakidatasan na rin ang mga puti. Parang nanunilaw na kasi. Kasing pangit ng kulay ng balat mo. Dahan-dahang tumayo si Feliza. Hinarap ang babaeng kumuha ng lahat sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay basang-basa at namumula dahil sa matapang na bleach. Tapos na ang mga puti, Elena. At kung tungkol sa amoy ang pinag-uusapan natin, kahit anong kuskos ko sa mga damit mo, hindi mawawala ang amoy ng pagtataksil na nakakapit sa'yo. Isang mabilis na pagbabago ang rumihestro sa mukha ni Elena. Ang kanyang mapanuring ang ngiti ay napalitan ng isang mapanganib na ningning sa mga mata. Matapang ka na ngayon. Akala mo ba ay may kakampi ka pa rito? Tandaan mo, Feliza, ang tanging dahilan kung bakit ka pa naririto ay dahil naawa sa'yo si Doña Lam. Pero, sa sandaling isilang ko ang batang ito, ikaw ang unang-unang itatapon sa kalsada na parang basura. Iniwan ni Elena ang isang bunton ng maruruming damit sa paanan ni Feliza bago marangyang naglakad pabalik sa loob ng mansyon. Naiwan ang bida na nakatitig sa kanyang mga kamay. Doon, sa pagitan ng kanyang mga daliri, napansin niya ang maliliit na sugat na nagsisimula nang humapdi dahil sa sabon. Ngunit sa gitna ng hapdi, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Ang kanyang gamot sa high blood na inihanda ni Doña Lam sa maliit na platito sa tabi ng kanyang baso ay may kakaibang kulay. Dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na tableta. Ang kulay nito ay bahagyang mas matingkad kaysa sa karaniwang iniinom niya. Inilapit niya ito sa kanyang ilong at naramdaman ang isang kakaibang amoy na tila kemikal na hindi pamilyar. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa isang nakakatakot na hinala. Ilang araw na siyang nakakaramdam ng matinding pagkahilo at panghihina ng katawan simula nang dinala siya rito sa mansyon. Akala niya ay dahil lamang ito sa puyat at gutom.
Ngunit habang tinititigan niya ang tableta sa kanyang palad, naalala niya ang mga sulyap ni Elena sa tuwing umiinom siya ng gamot. Ang mga mapanuring mata ni Doña Lam na tila naghihintay ng kanyang pagbagsak. Isang matinding kilabot ang dumaan sa kanyang gulugod. Ang mansyong ito ay hindi lamang kulungan. Ito ay isang bitag na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Itinago ni Feliza ang tableta sa loob ng kanyang bulsa at pinalitan ito ng isang katulad na tableta na galing sa kanyang lumang lalagyan na itinago niya sa ilalim ng makinilya habang nagpapatuloy siya sa paglalaba. Ang tunog ng tubig na bumabagsak sa batya ay tila isang babala. Hindi na lamang ang kanyang dangal ang pinoprotektahan niya ngayon. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang panganib na nagmumula sa bawat sulok ng mansyon. Sino ang tunay na may pakana ng lahat ng ito? At hanggang saan ang kayang gawin ni na Doña Lam at Elena upang tuluyan siyang mabura sa mundong ito? Siguraduhin mong malinis ang bawat sulok ng silid na yan, Feliza. Ayaw ko ng alikabok, lalo na sa paligid ng mga gamit ni Vin. Baka mamaya ay kung ano-anong dumi ang pumasok sa baga ko dahil sa kapabayaan mo. Ang boses ni Elena ay tila isang matulis na karayom na tumutusok sa pandinig ni Feliza habang siya ay nakaluhod sa sahig. Pinupunasan ang paa ng kanyang lumang makinilya. Nasa maliit na sulok sila ng mansyon kung saan inilagay ang lahat ng mga gamit na hindi na kailangan ni Doña Lam. Dito itinapon ang makinang naging katuwang ni Feliza sa loob ng maraming taon. Habang hinihimas niya ang malamig at kinalawang na bakal ng makina, tila bumabalik sa kanyang isipan ang bawat gabing puyat siya sa pananahi. Umaasang ang bawat tahi ay maglalapit sa kanya sa puso ng kanyang asawa. Ngunit sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Elena, ang mga alaalang iyon ay tila nagiging mga abo na tinatangay ng hangin. Dahan-dahang itinuwid ni Feliza ang kanyang likod. Ang kanyang mga tuhod ay nananakit dahil sa matagal na pagluhod. Tapos na ang paglilinis dito, Elena. Maari mo nang iwan ang silid na ito kung natatakot kang madumihan ang iyong marangyang suot. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may isang uri ng tatag na hindi pa niya naipakikita noon. Isang mapait na tawa ang isinagot ni Elena bago ito marangyang lumabas ng silid. Iniwan ang isang bakas ng mapang-asar na halimuyak. Nang masiguro ni Feliza na wala na ang babae, muli siyang bumalik sa kanyang makinilya. May isang bagay na nakakaabala sa kanya, isang maliit na bahagi ng sahig sa ilalim ng makina na tila hindi pantay. Sa pamamagitan ng isang lumang gunting, dahan-dahang sinungkit ni Feliza ang kahoy na sahig. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis nang makita ang isang itim na kwaderno na nakabalot sa plastik. Ito ang talaarawan ni Vin. Sa panginginig ng mga kamay, binuksan niya ang unang pahina. Ang sulat kamay ng kanyang asawa ay tila mga buhay na saksi na nagsusumbong sa kanya. Ngunit sa halip na mga salita ng pag-ibig, ang bawat pangungusap ay tila mga sampal na mas masakit pa sa mga natanggap niya kay Doña Lam. Feliza is a burden, a plain, boring woman who knows nothing but threads and needles. I need someone who can match my ambition, someone like Elena. Ang bawat salita ay tila isang apoy na tumutupok sa huling bakas ng respeto ni Feliza para sa kanyang yumaong asawa. Ngunit ang mas masakit ay ang huling bahagi ng sulat. Elena and I have a plan. Once the insurance is settled, Feliza will be out of the picture. A slow, steady dose of her medication will make everyone believe she lost her mind from grief. Napahawak si Feliza sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila naglaho sa kanyang paligid. Hindi lamang siya niloko, pinlano nilang patayin siya sa paraang hindi halata. Ang kanyang buong buhay sa piling ni Vin ay isang malaking kasinungalingan, isang bitag na dahan-dahang sumasakal sa kanya habang siya ay bulag sa pag-ibig. Ang sakit na kanyang naramdaman ay uent-unting napalitan ng isang malamig at matalim na puot. Habang hinihimas niya ang mga pahina ng kwaderno, isang piraso ng papel ang nalaglag mula sa huling bahagi nito.
Ito ay isang ultrasound report. Dahan-dahang binasa ni Felisa ang petsa at ang pangalan sa itaas ng papel, Elena Santos. Ang petsa ay mula noong nakaraang taon, isang panahon kung saan sinasabi ni Elena na nagsimula pa lamang ang kanilang relasyon ni Vin. Tiningnan ni Felisa ang mga numero at ang nakasaad na edad ng sanggol sa ulat. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanya. Kung totoo ang ulat na ito, ang sanggol na nasa sinapupunan ni Elena ngayon ay hindi maaaring maging anak ni Vin. Ang bawat kalkulasyon sa kanyang isipan ay hindi nagtutugma sa kwentong ipinipilit ni na Doña Lam at Elena. Tumayo si Felisa sa gitna ng madilim na silid, yakap ang itim na kwaderno sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagtitiis at luha, ay nagkaroon ng isang bagong ningning, isang liwanag ng katotohanan na handang sumunog sa lahat ng kasinungalingan. Sino nga ba ang tunay na ama ng batang dinadala ni Elena? At hanggang saan ang kayang gawin ni Doña Lam kapag nalaman niyang ang tanging pag-asa ng kanyang pamilya ay isa lamang palang malaking panloloko? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang babala ng paparating na bagyo. At sa pagkakataong ito, hindi na si Felisa ang tatakbo para magtago. Sa bawat sulok ng mansyon, tila may mga aninong bumubulong kay Felisa, nagpapaalala sa kanya na siya ay isang bilanggo sa isang bahay na wala ng pag-ibig. Ang itim na kwaderno ay nakatago sa ilalim ng kanyang unan, tila isang mainit na uling na nagbibigay sa kanya ng hapdi, ngunit pati na rin ng lakas upang magpatuloy. Alam na niya ang katotohanan, ngunit ang katotohanan ay isang sandata na kailangan niyang matutunang hawakan nang hindi siya nasasaktan. Isang hapon, habang abala si Felisa sa pagwawalis sa likod ng mansyon, napansin niya ang isang matandang lalaking abala sa pag-aayos ng nasirang pintuan ng bakod. Siya ay si Mang Tonyo, ang matandang karpintero na matagal nang nagsisilbi sa pamilya Trong, ngunit nananatiling tahimik at mapagmasid. Ang kanyang mga mata ay tila mga bintana ng isang nakalipas na panahon, puno ng karunungan at pag-unawa. Huminto si Mang Tonyo sa kanyang pagpukpok at tiningnan si Felisa. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiti na tila nagsasabing alam niya ang bawat bigat na dinadala ng babae. Ineng, ang ibon ay may pakpak para lumipad, hindi para manatili sa loob ng isang gintong hawla na unti-unting kinakalawang. Ang wika ng matanda, ang boses ay tila isang malumanay na hangin na humahaplos sa pagod na diwa ni Felisa. Natigilan si Felisa, ang walis na hawak niya ay dahan-dahang bumagsak sa tuyong lupa. Mang Tonyo, paano po kung ang hawla ay masyadong matatag? Paano po kung ang bawat pagpag ng pakpak ko ay nagreresulta lamang sa sugat at sakit? Ang kanyang pabulong na sagot. Ang mga mata ay nagsisimula ng mangilid ang luha. Lumapit ang matanda at hinawakan ang balikat ni Felisa. Isang haplos na puno ng malasakit na matagal na niyang hindi nararamdaman mula sa kahit na sino. Walang hawla na hindi nabubulok, Felisa. Ang kailangan mo lang ay ang tamang sandali para tumakas. At tandaan mo, ang langit ay malawak para sa mga marunong maghintay at lumaban. Ang mga salitang yon ni Mang Tonyo ay tila isang liwanag sa gitna ng kadiliman. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Felisa na hindi siya mag-isa. Ngunit ang sandali ng kapayapaan ay agad na nabasag nang maririnig niya ang matinis na boses ni Elena mula sa itaas ng balkonahe. Felisa, anong ginagawa mo yan at nakikipag-usap ka sa matandang yan? Ang dami pang dumi sa loob ng bahay at ikaw ay nagpapakasarap sa labas. Sigaw ni Elena. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit habang nakatingin sa ibaba. Mabilis na pumasok si Felisa sa loob ng mansyon. Dala-dala ang payo ni Mang Tonyo sa kanyang puso. Ngunit sa kanyang pag-akyat sa hagdan patungo sa ikalawang palapag upang kumuha ng maruming labada, hinarang siya ni Elena sa tapat ng baitang. Ang mga mata ni Elena ay puno ng isang mapanganib na ningning, tila isang predator na nakahanap ng kanyang biktima.
Masyado ka na yatang nagiging kampante, Feliza. Akala mo ba ay hindi ko alam ang ginagawa mo? Akala mo ba ay hindi ko nakikita ang mga tingin mo sa akin? Ang banta ni Elena habang dahan-dahang humahakbang palapit sa bida. Wala akong ginagawang masama, Elena. Ginagawa ko lang ang mga utos nyo. Ang mahinahong sagot ni Felisa habang pilit na umiiwas sa gulo. Ngunit bago pa man makahakbang palayo si Felisa, biglang humawak si Elena sa kanyang sariling braso at nagpakawala ng isang nakakangilong sigaw. Isang sigaw na punong-puno ng pekeng sakit at takot. Aray, ang baby ko. Felisa, bakit mo ako itinulak? Bakit mo ginagawa ito sa amin ng anak ko? Sa isang iglap, tila bumagal ang takbo ng oras. Nakita ni Felisa ang pagbalanse ni Elena sa gilid ng hagdan bago ito dahan-dahang natumba patalikod. Walang anumang tunog ng pagbagsak ang narinig, kundi ang nakakabinging katahimikan ng pagtataksil. Sa ibaba ng hagdan, nakatayo si Doña Lam, nakatingala sa kanila na may mukhang puno ng sindak at puot. Felisa, anong ginawa mo? Ang sigaw ni Doña Lam na umalingaw-ngaw sa buong mansyon, habang si Elena ay nakahiga sa sahig. Hawak-hawak ang kanyang tiyan at humihikbi. Ang lahat ng mata ay nakatutok kay Felisa, ang babaeng na ngayon ay pinararatangan ng isang kasalanang hindi niya kailanman nagawa. Hindi ka lang pala baog, Felisa. Mamamatay tao ka rin. Pinatay mo ang kaisa-isang pag-asa ng pamilyang ito. Ang boses ni Doña Lam ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa nakatutulig na katahimikan ng mansyon. Sa paanan ng hagdan, nakahiga si Elena. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa kanyang tiyan habang ang kanyang mga hikbi ay tila mga huni ng isang sugatang ibon. Ngunit sa likod ng mga luhang iyon, nakita ni Felisa ang isang mabilis na sulyap, isang mapanuyang tingin mula kay Elena na tila nagsasabing, nanalo na ako. Nakatayo si Felisa sa itaas ng baitang, ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Hawak pa rin niya ang basahan na ginamit niya sa paglilinis, ang tanging gamit na nagpapatunay na wala siyang ibang hangad kundi ang gampanan ang kanyang tungkulin. Ngunit sa mga mata ni Doña Lam, ang basahang iyon ay tila naging isang sandata ng krimen. Mabilis na umakyat ang matanda at bago pa makapagsalita si Felisa, isang malakas na sampal ang muling dumapo sa kanyang mukha. Sa pagkakataong ito, hindi lamang pisngi ang nasaktan. Naramdaman ni Felisa ang paglabas ng dugo mula sa kanyang labi at ang pagkirot ng kanyang puso na tila unti-unting nadudurog. Hinablot ni Doña Lam ang kanyang buhok at pilit siyang pinaharap sa naghihirap na si Elena. Tingnan mo ang ginawa mo. Dahil sa inggit mo, pinagtangkaan mo ang buhay ng tagapagmana ko. Ang sigaw ni Doña Lam, ang bawat salita ay punong-puno ng pagkamuhi. Iniligtas kita sa gutom, Felisa. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, pero anong ibinayad mo? Isang pagtataksil na walang kapatawaran. Hindi nakapagsalita si Felisa. Ang kanyang lalamunan ay tila barado ng isang malaking bara ng sakit at pait. Nais niyang sumigaw, nais niyang sabihin na si Elena ang kusang bumitaw, na ang lahat ng ito ay isang maruming dula-dulaan. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Doña Lam, na-realize niya ang isang masakit na katotohanan. Alam ng matanda ang totoo. Alam ni Doña Lam na hindi niya magagawa yon, ngunit mas pinili nitong maniwala sa kasinungalingan dahil iyon ang mas madaling paraan upang tuluyan siyang sirain. Para sa akin, Felisa, isa ka lang investment na hindi nagbunga. Ang malamig na bulong ni Doña Lam habang dahan-dahang binibitawan ang kanyang buhok. Akala ko ay magiging kapaki-pakinabang ka, pero wala kang silbi. Ngayon, ituturing kitang mantsa na kailangang burahin. Simula sa araw na ito, hindi ka na asawa ni Vin. Isa ka na lamang baliw na kailangang ikulong para hindi na makapanakit ng iba. Dinala si Elena sa ospital habang si Felisa ay kinaladkad ng mga tauhan ni Doña Lam patungo sa bodega sa likod ng bahay. Doon,
Sa gitna ng mga luma at maalikabok na gamit, itinapon ng bida na tila isang basurang wala ng pakinabang. Ang dilim ng bodega ay tila yumayakap sa kanyang pagkatao. Sinasakal ang bawat hibla ng kanyang pag-asa. Ngunit sa halip na sumigaw o umiyak ng malakas, isang kakaibang katahimikan ang bumalot kay Feliza. Dahan-dahan niyang pinunasan ng dugo sa kanyang labi. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng takot, ay naging malamig at matalim. Kung gusto nila siyang maging baliw, ibibigay niya sa kanila ang isang baliw na hindi nila makakalimutan. Isang baliw na magmamasid sa dilim, naghihintay ng tamang pagkakataon upang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya. Sa loob ng bodega, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng kanyang paghinga at ang boses ng kanyang konsensya na paulit-ulit na nagsasabi, hindi pa ito ang dulo, ito pa lamang ang simula ng iyong muling pagsilang. Lumabas ka riyan, Feliza. Huwag mong isiping makakatakas ka sa trabaho dahil lang sa pag-iinarte mo. Ang boses ni Doña Lam ay tila isang kalawid na humahila kay Feliza mula sa malamig na sahig ng bodega. Pagbukas ng pinto, ang liwanag ng umaga ay tila sumugat sa mga mata ni Feliza. Nakatayo ang matanda, hindi man lang kakitaan ng pagsisisi sa ginawa niyang pagkulong sa manugang. Para sa kanya, si Feliza ay isang sirang kagamitan na kailangang gamitin hanggat hindi pa tuluyang itinatapon. Maglinis ka sa itaas. Siguraduhin mong walang mantsa ang kwarto ni Elena bago siya bumalik galing sa ospital. At huwag kang magkakamaling tumingin ng masama sa kahit na sino kung ayaw mong ibalik kita sa dilim. Ang dagdag na banta ni Doña Lam bago ito tumalikod. Dahan-dahang tumayo si Feliza. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga damit ay puno ng alikabok, at ang kanyang mga mata ay tila wala ng buhay. Ngunit sa likod ng maskara ng isang sirang babae, ang kanyang isipan ay mas matalas pa sa gunting na ginagamit niya sa pananahi. Sinimulan niyang iarte ang pagiging baliw. Habang naglalakad sa pasilyo, bumubulong siya ng mga salitang walang kahulugan, humihinto sa harap ng mga dingding at tumatawa ng mahina. Isang tunog na nagpapatayo ng balahibo ng mga katulong sa mansyon. Nang makarating siya sa silid ni Doña Lam upang kumuha ng mga maruruming kurtina, nakita niyang nakabukas ang dambuhalang jewelry box ng matanda sa ibabaw ng vanity mirror. Isang pagkakataon na tila inihain ng tadhana. Sa bilis ng isang kidlat, kinuha ni Feliza ang isang antigong singsing na may malaking diamante, ang paboritong mana ni Doña Lam mula sa kanyang mga ninuno. Itinago niya ito sa loob ng kanyang gusot na duster. Pagkalipas ng ilang oras, dumating si Elena mula sa ospital. Wala itong galos, walang bakas ng sakit, dahil alam naman ni Feliza na ang lahat ng yun ay isang palabas lamang. Pumasok si Elena sa mansyon na tila isang reyna, suot ang isang mamahaling puting bestida. Ate Feliza, bakit ganyan ang hitsura mo? Mukha kang taong grasa. Ang mapang-asar na puna ni Elena habang dinadaanan ang bida sa sala. Hindi sumagot si Feliza. Sa halip lumapit siya kay Elena nang may kakaibang ngiti, tila isang batang nawawala sa sarili. Ang ganda mo, Elena. Ang bango mo. Gusto mo bang tulungan kitang dalhin ang bag mo? Ang sabi ni Feliza sa isang gumaralgal na boses. Dahil sa pandidiri at takot na baka biglang magwala ang baliw, ibinigay ni Elena ang kanyang bag kay Feliza. Sige na, kunin mo yan. Pero huwag mong madumihan. Mahal iyan. Sa maikling sandali ng paghawak sa bag, mabilis na isiningit ni Feliza ang diamanteng singsing ni Doña Lam sa loob ng secret pocket nito. Pagkatapos ay iniwan niya ang bag sa ibabaw ng sofa at bumalik sa kanyang pagbubulong-bulong habang nagwawalis. Ang katahimikan ng hapon ay biglang binitak ng isang matinis na tili mula sa silid ni Doña Lam. Ang singsing ko! Ang antigong singsing ko! Nawawala. Mabilis na nagtipon ang lahat sa sala. Galit na galit si Doña Lam. Ang kanyang muka ay halos magkulay lila sa sobrang presyo ng dugo.
Sino ang pumasok sa kwarto ko? Feliza, ikaw lang ang pinayagan kong maglinis doon. Tumingala si Feliza. Ang mga mata ay tila naguguluhan. Sing-sing, ang kumikinang na bato. Nakita ko po, kinuha ng magandang babae. Inilagay sa mahiwagang bag. Ang sabi ni Feliza habang itinuturo ang bag ni Elena na nasa sofa. Namilog ang mga mata ni Elena. Anong pinagsasabi mo? Baliw ka talaga. Donya Lam, huwag kayong maniniwala sa kanya. Wala siyang bait sa sarili. Ngunit dahil sa sobrang pagmamahal sa kanyang hiyas, hindi nakinig si Donya Lam. Mabilis niyang kinuha ang bag ni Elena at padabog na ibinuhos ang lahat ng laman nito sa mesa. Kasabay ng mga lipstick at credit cards, lumabas ang kumikinang na singsing at tumalbog sa sahig, gumagawa ng isang matunog na ingay sa gitna ng katahimikan. Nanigas si Elena sa kanyang kinatatayuan. Ang mukha ni Donya Lam ay napalitan ng isang matinding pagtataka na naging purong galit. Elena, bakit nasa iyo ang singsing ko? Hindi ko po alam. Itinanim yan ng baliw na yan. Ang depensa ni Elena. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig. Paano niya gagawin yon? Buong hapon mo siyang kasama at ikaw mismo ang may hawak ng bag na ito. Ang sigaw ni Donya Lam. Akala ko ba ay mayaman ka? Akala ko ba ay hindi mo kailangan ng pera ko? Magnanakaw ka rin pala. Sa isang sulok, nakatungo si Feliza. Tila takot na takot. Ngunit sa ilalim ng kanyang magulo na buhok, isang matagumpay na ngiti ang sumilay. Ang unang bitak sa pagitan ng dalawang demonyo ay nagawa na niya. Ang mitya ay nasindihan na at ang kailangan na lamang niyang gawin ay panoorin ang kanilang unti-unting pagkasunog. Ang gabi ay tila isang malapot na kumot na bumabalot sa bawat sulok ng mansyon. Bit-bit ang amoy ng paparating na ulan at ang masangsang na amoy ng pagtataksil. Sa loob ng silid-aklatan, ang ingay ng pagtatalo ni Donya Lam at Elena ay tila mga huni ng mga buitreng nag-aagawan sa isang pirasong karne. Hindi na kailangan ni Feliza ng radyo o telebisyon. Ang bawat salitang namumutawi sa bibig ng dalawa ay sapat na upang mabuo ang puzzle ng kanilang kasamaan. Nakatayo si Feliza sa madilim na bahagi ng pasilyo. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang lumang basahan. Ang kanyang hitsura ay nananatiling gulo-gulo, isang perpektong balat kayo para sa isang babaeng itinuturing na nilayasan na ng katinuan. Ngunit ang kanyang pandinig ay mas matalas pa sa anumang kagamitan. Huwag mo akong susubukan, Elena. Akala mo ba ay hindi ko alam ang mga laro mo? Ang singsing na yon ay pag-aari ng pamilya ko at hindi ko hahayaang ang isang katulad mong galing sa kalsada ay nakawan ako. Ang bulyaw ni Donya Lam. Maririnig ang kalansing ng mga susi at ang kalabog ng mesa, hudyat ng matinding galit ng matanda. Magnanakaw? Ako pa talaga ang tinawag mong magnanakaw? Ang sagot ni Elena, ang kanyang boses ay hindi na malambing, kundi puno na ng kamandag. Baka nakakalimutan niyo, Donya Lam, hawak ko ang dangal ng anak niyo. Isang pindot ko lang sa video na ito, malalaman ng buong mundo na ang namayapang si Bintrong ay isang mandarambong. Ninakawan niya ang sarili niyang kumpanya para lamang tustusan ang luho namin. Nanahimik ang paligid. Ang tibok ng puso ni Feliza ay tila isang tambol na nagbibigay ng ritmo sa nakakangilong katahimikan. Isang video, isang pag-amin ng pagnanakaw. Ngayon ay malinaw na sa kanya kung bakit hinahayaan ni Donya Lam na manatili ang babaeng ito sa mansyon. Hindi dahil sa sanggol, kundi dahil sa takot na mabura ang pangalan ng mga Trong sa mapa ng mga kagalang-galang na pamilya. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo, Elena. Magkano ba ang gusto mo? Babayaran kita. Basta burahin mo ang dumi na iniwan ng anak ko. Ang boses ni Donya Lam ay nanghihina na, tila isang haring nawalan ng korona. Hindi lang pera ang gusto ko, matanda. Gusto ko ang lahat. Gusto ko ang mga shares na ipinangako ni Vince sa akin. At higit sa lahat,
Gusto ko nang mawala ang asawa niya sa paningin ko. Nakakairita ang mukha ni Felisa, lalo na ngayong nagpapanggap siyang baliw. Patayin na natin siya, Doña Lam. Itapon natin siya sa bangin at palabasin nating tumalon siya dahil sa sobrang depression. Isang problema, isang solusyon. Ang tawa ni Elena ay umalingaw-ngaw sa silid. Isang tunog na nagpapatayo ng balahibo ni Felisa. Napahawak si Felisa sa kanyang leeg. Ang banta ng kamatayan ay hindi na lamang isang malayo at malabong posibilidad. Ito ay isang plano na nakalatag na sa mesa. Ang kanyang pagkabaliw ay hindi na sapat na proteksyon. Sa katunayan, ito pa ang gagamitin nilang dahilan upang tuluyan siyang iligpit. Huwag kang magmadali, Elena. Ibibigay ko ang gusto mo. Pero kailangan muna nating masiguro na walang makakaalam tungkol sa video. Buksan mo ang vault. Kunin mo ang mga dokumento ni Vin at ipakita mo sa akin ang bawat detalye. Ang sabi ni Doña Lam. Maririnig ang tunog ng pagpihit ng vault, ang mekanikal na huni ng bakal na bumubukas. Alam ni Felisa na ito na ang sandaling hinihintay niya. Ang bawat lihim ay nasa loob ng vault na yon. Ngunit bago pa siya makakilos, narinig niya ang mga yapak na papalapit sa pinto. Mabilis na tumakbo si Felisa pabalik sa kanyang madilim na sulok. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba. Ang panganib ay mas malapit na kaysa sa inaasahan niya. Kung hindi siya kikilos ngayon, ang bukas ay maaaring hindi na niya masilayan. Mabuti pa ay mamatay na siya ngayon para matapos na ang lahat ng sakit sa ulo na ito. Ang mga salitang yon ni Elena ay tila mga malamig na patak ng ulan na nanunuot sa buto ni Felisa habang siya ay nakakubli sa dilim. Sa loob ng silid-aklatan, ang tunog ng pagpihit ng vault ay tila isang mekanikal na huni ng isang halimaw na handang lumamon ng buhay. Alam ni Felisa na hindi na siya ligtas. Ang bawat sulok ng mansyong ito ay puno na ng mga bitag at ang tanging paraan upang mabuhay ay ang lumaban gamit ang sarili niyang mga kamay. Ang mga kamay na sanay sa paghawak ng karayom at sinulid, hindi ng mga armas. Dahan-dahang bumalik si Felisa sa kanyang maliit na silid. Ang kanyang mga hakbang ay tila mga anino na walang tunog sa ibabaw ng makinis na sahig. Pagpasok niya, agad niyang kinuha ang itim na kwaderno at ang ultrasound report na kanyang nahanap. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang isang mamahaling bestida na ipinatahi sa kanya ni Elena para sa darating na anibersaryo ng kumpanya. Isang telang gawa sa pinong seda na kulay ginto. Sa gitna ng madilim na silid, sa ilalim ng maliit na liwanag ng buwan, sinimulan ni Felisa ang kanyang huling obra. Ang bawat tusok ng karayom ay puno ng galit at determinasyon. Maingat niyang itinago ang mga kopya ng ebidensya sa loob ng double lining ng laylayan ng bestida. Ang bawat tahi ay tila isang pangako ng katarungan. Kung ang bestidang ito ang isusuot ni Elena sa harap ng maraming tao, ito rin ang magiging saplot na maglalantad sa kanyang mga kasinungalingan. Ngunit ang kanyang paghahanda ay nagambala nang marinig niya ang mahinang katok sa kanyang bintana. Ang kanyang buong katawan ay nanigas sa takot. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Mang Tonyo sa kabila ng rehas, dahan-dahang lumuwag ang kanyang dibdib. May iniabot ang matanda sa kanya, isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na numero at pangalan, Attorney Ramos. Siya ang dating abogado ng pamilya Trung na tinanggal ni Doña Lam dahil sa kanyang katapatan. Ang bulong ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay puno ng babala. Nakausap ko na siya, handa siyang tumulong, Felisa. Ngunit kailangan mong makalabas dito bukas bago dumating ang ambulansya mula sa ospital ng mga baliw. Napahawak si Felisa sa rehas. Ang lamig ng bakal ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang kalagayan. Salamat, Mang Tonyo. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Kayo lang ang tanging taong naniwala sa akin sa gitna ng impyernong ito. Huwag ka nang magpasalamat, Ineng.
Ang katotohanan ay may sariling paraan ng paglabas. Mag-ingat ka. Ang huling bili ng matanda bago ito muling naglaho sa kadiliman ng hardin. Nang muling mag-isa si Felisa, tiningnan niya ang natapos niyang tahi sa bestida ni Elena. Ang bawat hibla ng sinulid ay tila isang mitya na handa nang sumabog. Ngunit kasabay ng kanyang pag-asa ay ang isang matinding pangamba. Narinig niya ang boses ni Doña Lam mula sa pasilyo, nagbibigay ng huling instruksyon sa mga tauhan nito para sa gagawing pagpapadala sa kanya sa asylum kinabukasan. Ang gabing ito ay ang huling gabi ni Felisa bilang isang biktima. Habang nakayakap siya sa kanyang makinilya, tila nararamdaman niya ang tibok ng puso ng kanyang ina na pumanaw na, nagbibigay sa kanya ng lakas upang harapin ang dambuhalang bagyong paparating. Ang tanong na lamang ay, sapat ba ang kanyang bilis upang makatakas sa mga kuko ng mga taong nais siyang burahin sa mundo? Ang bawat tunog ng porselana sa hapagkainan ay tila isang babala ng paparating na katapusan. Nakatayo si Felisa sa gilid, ang kanyang mga kamay ay nakatago sa likod ng kanyang apron habang pinagmamasdan ang huling hapunan na inihanda niya para sa dalawang babaeng nais siyang burahin sa mundo. Ang amoy ng masarap na ulam ay tila lason sa kanyang pang-amoy dahil alam niyang ang bawat subo ni na Doña Lam at Elena ay may kasamang plano ng kamatayan. Upo ka, Felisa. Sabayan mo kami sa huling pagkakataon. Ang boses ni Doña Lam ay malumamanay, ngunit may isang uri ng talim na hindi maitatago. Ipinaghain niya si Felisa ng isang baso ng tsa. Ang kulay niyon ay bahagyang mas madilim kaysa sa karaniwan. Tumingin si Elena kay Felisa. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sige na ate, inumin mo na yan para naman maging mahimbing ang tulog mo mamaya. Alam mo naman, mahaba ang biyahe mo bukas, patungo sa bagong tahanan mo. Dahan-dahang kinuha ni Felisa ang baso. Nararamdaman niya ang init ng tsaa sa kanyang palad, kasing init ng galit na nag-aapoy sa kanyang dibdib. Alam niya ang laman nito, ang pampatulog na gagamitin nila upang madali siyang madala sa ambulansya ng hindi lumalaban. Ngunit sa halip na uminom, mabilis na lumingon si Felisa nang marinig ang tunog ng isang bumagsak na plorera sa kabilang silid, isang distraction na gawa ni Mang Tonyo mula sa labas. Sa sandaling iyon ng pagkalingat ng dalawa, mabilis na ibinuhos ni Felisa ang tsaa sa loob ng isang nakatagong lalagyan sa kanyang bulsa at mabilis na kinuha ang isa pang baso ng tsaa na kanina pa niya inihanda. Pagharap niya sa dalawa, uminom siya ng may kasamang pagluha, tila isang biktima na tinatanggap na ang kanyang malupit na tadhana. Mabuting bata, ang bulong ni Doña Lam habang hinahaplos ang buhok ni Felisa. Huwag kang mag-alala, doon sa ospital ay aalagaan ka nila. Doon ay hindi mo na kailangang mag-isip tungkol sa pananahi o sa asawa mong wala na. Lumipas ang ilang oras, nagkunwari si Felisa na dahan-dahang nawawalan ng malay sa kanyang silid. Narinig niya ang pagdating ng isang sasakyan sa labas. Ang tunog ng gulong sa ibabaw ng graba ay tila isang hatol ng kamatayan. Maririnig ang mahihirap na yapak ng dalawang lalaking nakasuot ng puting uniforme na pumapasok sa mansyon. Nasa loob siya ng silid na yon. Pakidala na siya agad bago pa magising ang mga kapitbahay. Ang utos ni Elena, ang boses ay puno ng kagalakan. Ngunit nang buksan ng mga lalaki ang pinto ng silid ni Felisa, ang tanging natagpuan nila ay isang nakabukas na bintana at ang mga kurtinang tinangay ng hangin. Wala si Felisa, wala ang babaeng inakala nilang mahina at takot. Sa labas, sa dilim ng hardin, mabilis na tumatakbo si Felisa patungo sa likurang bahagi ng mansyon. Ang bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon, ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagbibigay ng lakas sa kanyang pagtakas. Sa ilalim ng isang puno ng mangga, naghihintay si Mang Tonyo kasama ang isang lumang motorsiklo. Bilis, Felisa, habang hindi pa nila nalalaman ang direksyon mo.
Ang pabulong na sigaw ni Mang Tonyo. Sumakay si Feliza, bitbit ang bag na naglalaman ng kanyang ebidensya at ang bestidang kulay ginto na nakalaan para sa gabi ng katotohanan. Habang dahan-dahang lumalayo ang motorsiklo sa mansyon ng mga Trong, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya ang mga ilaw na mabilis na bumukas sa buong bahay at ang galit na sigaw ni Doña Lam na umalingaw-ngaw sa gabi. Hindi niyo ako makukuha dahil simula ngayon, ako na ang hahabol sa inyo, ang pabulong na pangako ni Feliza sa kanyang sarili. Ang cliffhanger. Habang bumabaybay sila sa madilim na kalsada, biglang may isang malakas na ilaw ng sasakyan na sumulpot sa likuran nila at nagsimulang bumuntot ng mabilis. Hindi pa tapos ang panganib. Ang bawat hapos ng hangin sa mukha ni Feliza ay tila mga sampal ng katotohanan na nagpapaalala sa kanya na wala na siyang balikan. Sa likuran nila, ang nakasisilaw na ilaw ng sasakyan ay tila mga mata ng isang gutom na hayop na ayaw siyang tantanan. Nararamdaman niya ang panginginig ng mga bisig ni Mang Tonyo habang pilit na pinatatakbo ang lumang motorsiklo sa lubak-lubak na kalsada. Ang ingay ng makina ay tila isang nagngangalit na sigaw sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang ang alikabok na pumapaitaw sa hangin ay tila nagsisilbing manipis na tabing sa pagitan nila at ng kamatayan. Kumapit ka ng mahigpit, Feliza. Hindi tayo pwedeng abutan. Ang pabulong na sigaw ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod at kaba. Mabilis niyang pinihit ang manibela patungo sa isang makitid na eskinita na tanging mga motorsiklo lamang ang makakapasok. Ang sasakyang humahabol sa kanila ay napilitang huminto ng malakas. Ang tunog ng gulong na kumakaskas sa semento ay umalingaw-ngaw sa paligid bago ito tuluyang naiwan sa dilim. Hingal na hingal silang huminto sa tapat ng isang lumang bahay na bato, malayo sa karangyaan ng mansyong kinalakihan ni Vin. Doon ay naghihintay ang isang lalaking may seryosong mukha. Suot ang isang simpleng polo barong, si Attorney Ramos. Sa sandaling makita ni Feliza ang abogado, tila gumuho ang lahat ng lakas na pilit niyang pinanatili sa loob ng maraming araw. Napahawak siya sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang pumatak sa kanyang maruming duster. Ligtas ka na, Feliza, ang mahinahong sabi ni Attorney Ramos habang inaalalayan siya papasok. Mang Tonyo, salamat sa iyong katapangan. Maaari na kayong magpahinga sa loob. Sa loob ng opisina ng abogado, inilabas ni Feliza ang itim na kwaderno at ang ultrasound report mula sa kanyang bag. Ang kanyang mga kamay ay marumi. May mga sugat pa mula sa paglilinis, ngunit sa bawat paglipat niya ng pahina, ang kanyang determinasyon ay mas lalong tumitibay. Binasa ni Attorney Ramos ang bawat salita, ang bawat dokumentong nakatago sa laylayan ng gintong bestida na bitbit ni Feliza. Ang mukha ng abogado ay unti-unting nagbago mula sa pagkabahala patungo sa isang matinding puot. Ito ay higit pa sa pagnanakaw at pagtataksil, Feliza. Ito ay isang kriminal na sabwatan. Ang wika ni Attorney Ramos. Ang ultrasound na ito ay nagpapatunay na ang dinadala ni Elena ay hindi anak ni Vin. At ang diary na ito, sapat na ito upang mabulok si Doña Lam at si Elena sa loob ng rehas. Pero kailangan nating maging matalino. Bukas na ang grand anniversary ng kumpanya. Iyon ang tanging pagkakataon upang ilantad sila sa harap ng lahat ng tao, sa harap ng media, kung saan hindi na sila makakapagtago. Tumingin si Feliza sa kanyang sarili sa harap ng isang lumang salamin sa dingding. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang Feliza na laging nakayuko. Ang Feliza na laging humihingi ng tawad sa mga kasalanang hindi niya ginawa. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang gulugulong buhok. Pinunasan niya ang uling at dumi sa kanyang mukha. Sa likod ng mga pasa at sugat, lumabas ang isang anyo na puno ng dangal at tapang. Handa na po ako, attorney, ang sabi ni Feliza. Ang boses ay hindi na nanginginig.
Isusuot ni Elena ang bestidang tinahi ko para sa kanya. Ang hindi niya alam, ang bawat tahin yon ay ang magsisilbing bitay para sa kanya at kay Doña Lam. Gusto kong makita nila ang Feliza na inakala nilang napatay na nila. Habang naghahanda sila para sa susunod na araw, isang matinding katahimikan ang bumalot sa kanila. Ngunit sa labas, ang mga tauhan ni Doña Lam ay nagsisimula na ring gumawa ng kanilang sariling hakbang. Isang tawag ang natanggap ni Attorney Ramos mula sa isa sa kanyang mga impormante sa loob ng kumpanya. Attorney, may problema. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng takot. Inutusan ni Doña Lam ang lahat ng security na barilin si Felisa sa sandaling makita siyang papalapit sa hotel bukas. May dala silang warrant of arrest na nagsasabing baliw at mapanganib siya. Hindi siya makakalapit sa entablado. Napatingin si Attorney Ramos kay Felisa. Ang plano nila ay tila mas lalong naging delikado. Ang grand celebration ay magiging isang digmaan at si Felisa ang nasa sentro nito. Ang bawat kislap ng chandelier sa loob ng Grand Ballroom ng Manila Hotel ay tila mga nanunuyang mata na nakatingin sa kawalan. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay nagbibigay ng isang mapanlinlang na pakiramdam ng kapayapaan. Sa entablado, nakatayo si Doña Lam. Suot ang kanyang pinakamagarang itim na terno, habang sa tabi niya ay si Elena, ang babaeng nagmistulang reyna sa gintong bestida na tinahi ni Felisa. Ang bawat tahi ng telang iyon ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Hindi alam ng lahat na sa loob niyon ay nakatago ang mitya ng kanilang pagbagsak. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang ika-50 anibersaryo ng Pamilya Trung. Ang boses ni Doña Lam ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng pekeng awtoridad at dangal. Ipinagdiriwang din natin ang alaala ng aking anak na si Vin at ang bagong pag-asa na dala ng kanyang magiging tagapagmana sa sinapupunan ni Elena. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni Elena na ngayon ay buong pagmamalaking hinahaplos ang kanyang tiyan. Ngunit sa likod ng mga kurtina, sa madilim na bahagi ng backstage, nakatayo si Felisa. Hindi na siya ang babaeng marumi at gulo-gulo ang buhok. Sa tulong ni Attorney Ramos, suot niya ang isang simpleng puting bestida, isang simbolo ng katotohanan sa gitna ng mundong puno ng kasinungalingan. Attorney, ito na ang sandali. Ang pabulong na sabi ni Felisa. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig, kundi mahigpit na nakakapit sa remote control ng projector na ibinigay sa kanya ni Mang Tonyo. Mag-ingat ka, Felisa. Ang mga security ay nasa bawat sulok. Ang sagot ni Attorney Ramos habang nakatingin sa paligid. Dahan-dahang lumakad si Felisa patungo sa gilid ng entablado. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may kasiguraduhan. Tila bawat tibok ay nagsasabing, ngayon na. Nang matapos ang talumpati ni Doña Lam at akmang itataas na ang baso ng wine para sa isang toast, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat. Isang malakas na huni ng projector ang narinig at sa dambuhalang screen sa likod ni na Doña Lam at Elena, lumabas ang isang video. Hindi ito video ng kasaysayan ng kumpanya. Ito ay ang mukha ni Vin, lasing at tumatawa, habang ipinapakita ang mga dokumento ng pagnanakaw sa kumpanya at ang kanyang plano kasama si Elena na lasunin si Felisa. Ang boses ni Vin ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malinaw at tila galing sa hukay. Napakadaling lokohin ni Felisa. Ang kailangan lang ay unti-unting dosis ng gamot niya hanggang sa tuluyan siyang mabaliw. Pagkatapos, ang lahat ng insurance ay sa atin na, Elena. Ang sabi ng boses sa video. Napasinghap ang lahat ng mga bisita. Ang mga kamera ng media ay mabilis na humarap sa entablado. Ang mukha ni Elena ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na binihisan ng ginto. Si Doña Lam naman
ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa takot at galit. Patayin niyo iyan. Security, hulihin ang sinumang may gawa nito. Ang sigaw ni Doña Lam, ngunit huli na ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Feliza mula sa backstage. Dahan-dahang naglalakad patungo sa gitna ng entablado. Ang liwanag ng screen ay tumatama sa kanyang puting bestida na nagmumukha siyang isang anghel ng katarungan. Huminto siya sa harap ni Elena na ngayon ay nanginginig sa takot. Ang ganda ng bestida mo, Elena. Ang boses ni Feliza ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tila isang sampal. Pero nakalimutan mo yata. Ako ang nanahi niyan. At ang bawat tahi na ginawa ko ay may kasamang katotohanan. Mabilis na hinablot ni Feliza ang laylayan ng bestida ni Elena at sa isang mabilis na pagpunit, lumabas mula sa loob niyon ang mga orihinal na dokumento at ang ultrasound report na nagpapatunay ng kasinungalingan ni Elena. Ang mga papel ay nagliparan sa sahig ng entablado, tila mga puting talulot ng bulaklak sa isang libing. Hindi sa iyo ang batang yan, Elena. At ang reputasyong ipinagmamalaki mo, Doña Lam, ay nakatayo sa mga lihim na matagal nang itinago. Matapang na deklarasyon ni Feliza sa harap ng lahat. Agad na nabalot ng katahimikan ang buong ballroom. Ang mga panauhin ay nagkatinginan, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Sa sandaling iyon, bumukas ang malalaking pinto ng ballroom at pumasok ang mga pulis kasama si Attorney Ramos. Ngunit bago pa sila makalapit, biglang umatras si Elena at humawak sa gilid ng mesa. Ang kanyang mukha ay namutla habang mabilis na lumibot ang kanyang paningin sa paligid. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ni Doña Lam, tila desperadong naghahanap ng kakampi sa gitna ng kaguluhan. Walang lalapit! Sigaw niya, nanginginig ang kanyang tinig. Wala kayong alam. Sa buong katotohanan, lalong tumindi ang tensyon sa silid. Walang sino man ang nangahas gumalaw habang ang mga awtoridad ay maingat na lumalapit. At habang nakatayo si Elena sa gitna ng ballroom, malinaw sa lahat na ang gabing iyon ay hindi lamang tungkol sa isang lihim na nabunyag. Ito ang gabi kung kailan magsisimulang gumuho ang mga kasinungalingang matagal nang itinayo ng mga taong nasa kapangyarihan. Huwag kayong lalapit! Kung babagsak ako, isasama ko kayong lahat. Ang sigaw ni Elena, ang kanyang mga mata ay puno na ng kabaliwan. Ibigay mo sa akin ang baso, Elena. Tapos na ang dula-dulaan. Wala nang naniniwala sa'yo, kahit ang sarili mo. Ang boses ni Feliza ay mahinahon, walang bakas ng takot o galit, tila isang malalim na dagat na nagpapakalma sa isang nagngangalit na bagyo. Nakatayo siya sa gitna ng entablado. Ang puti niyang bestida ay nagmimiting liwanag. Sa gitna ng kadiliman ng ballroom, nanginginig ang mga kamay ni Elena. Ang matulis na dulo ng nabasag na baso ay bahagyang bumaon sa balat ni Doña Lam, sapat na upang maglabas ng isang manipis na guhit ng dugo. Ang marangyang gintong bestida na suot ni Elena ay punit-punit na. Tila isang simbolo ng kanyang pagkataong unti-unti ring nagkakalas-kalas. Hindi ako babalik sa hirap. Pinagtrabahuan ko ito. Akin ang lahat ng ito. Ang hiyaw ni Elena, ang kanyang boses, ay puno ng desperasyon at kabaluan. Lumingon si Elena kay Doña Lam, na ngayon ay tila isang tuyot na dahon na hinahampas ng hangin. Sabihin mo sa kanila, matanda. Sabihin mo sa kanila na kasabwat kita. Sabihin mo na alam mong hindi anak ni Vin ang dala ko, pero pumayag ka dahil kailangan mo ng mukhang ihaharap sa mga tao. Isang malakas na singhap ang umalingaw-ngaw mula sa mga bisita. Ang media ay walang tigil sa pagkuha ng larawan ng bawat segundo ng pagbagsak ng mga trong. Si Doña Lam, na buong buhay na iningatan ang kanyang dangal, ay tila biglang tumanda ng 10 taon. Ang kanyang mga mata ay walang makitang matatakbuhan. Sa pagkakataong ito, wala ng utang na loob na magliligtas sa kanya. Bitawan mo ako,
Ikaw na babae ka. Ang nangihinang sigaw ni Doña Lam, pilit na kumakawala sa kapit ni Elena. Felisa, Felisa, tulungan mo ako. Anak, patawarin mo ako. Gawin mo ito para sa dangal ng pamilya. Tumingin si Felisa sa kanyang biyenan. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng takot. Wala na ang bigat na dati ay nagpapayuko sa kanya. Ang pamilyang sinasabi niyo ay gumuho na nung gabi pa lang na pinili niyong pumatay ng dangal para sa pera, Mama. Ang sagot ni Felisa. Ang dangal ay hindi hinihingi. Ito ay pinaghihirapan sa pamamagitan ng katotohanan. Sa isang mabilis na pagkakataon, habang nalilingat si Elena, dahil sa pag-iyak, mabilis na sumugod ang mga pulis. Narinig ang kalansing ng mga posas na tila isang huling hatol sa katahimikan ng ballroom. Napasandal si Elena sa sahig, humihikbi at nagsusumigaw habang kinakaladkad palabas. Si Doña Lam naman ay dahan-dahang inalalayan ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay nakatago sa kanyang mga palad. Pilit na iniiwasan ang nakasisilaw na ilaw ng mga kamera. Naiwan si Felisa sa gitna ng entablado. Ang ballroom na kanina lang ay puno ng ingay at karangyaan ay naging tahimik at bakante. Tiningnan niya ang mga punit na tela sa sahig. Ang gintong seda na tinahi niya ng may kasamang hapis. Lumapit sa kanya si Attorney Ramos at si Mang Tonyo. Tapos na, Felisa. Nakamit mo na ang katarungan, ang sabi ni Attorney Ramos. Hindi pa po, Attorney. Ang sagot ni Felisa habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan unti-unti nang sumisilip ang liwanag ng bukang liwayway. Ang katarungan ay simula pa lamang. Ang tunay na laban ay kung paano ko bubuuin ang sarili ko mula sa mga pirasong iniwan nila. Dahan-dahang lumakad si Felisa palabas ng hotel. Ang bawat hakbang niya ay magaan. Tila ang bawat batong nakadagan sa kanyang balikat ay isa-isang nalalaglag. Ngunit sa kanyang paglabas sa pintuan, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa kanyang harap. Ang pinto ay bumukas at isang tao ang lumabas na hindi niya inaasahang makikita pa. Ang cliffhanger. Isang lalaking may dalang isang lumang kahon ng mga sinulid at karayom ang nakatayo sa harap ni Felisa. Sa loob ng kahon ay may isang liham na may sulat kamay na kilalang kilala niya. Isang huling mensahe mula kay Vin na hindi kailanman nakarating sa kanya. Isang liham na maaaring magpabago sa lahat ng alam niya tungkol sa nakaraan. Ang sikat ng araw na dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga matatayog na gusali ng Manila ay tila isang banayad na haplos sa pagod na mukha ni Felisa. Sa harap ng hotel, nakatayo ang isang lalaking may edad na, suot ang isang kupas na uniforme ng driver. Si Mang Rico, ang tapat na tauhan ni Vin, na matagal nang nawala, matapos itong paalisin ni Doña Lam nang walang sapat na dahilan. Hawak niya ang isang lumang kahon ng pananahi. Ang kahoy niyon ay gasgas na, ngunit maingat na pinangalagaan. Mrs. Felisa, matagal ko pong hinintay ang pagkakataong ito. Ang boses ni Mang Rico ay puno ng pait at pagsisisi. Ipinagkatiwala sa akin ni Sir Vin ang kahon na ito bago siya pumanaw. Alam niyang darating ang araw na gagawin ni na Doña Lam ang lahat upang burahin kayo sa buhay nila. Sabi niya, ito lamang ang tanging paraan upang makahingi siya ng tawad. Dahan-dahang kinuha ni Felisa ang kahon. Ang bigat niyon ay tila ang bigat ng lahat ng taon ng kanyang pagtitiis. Pagbukas niya sa loob, hindi lamang mga sinulid at karayom ang kanyang nakita. Sa ilalim ng mga makukulay na rolyo ng sinulid, may isang nakatuping liham na may bahid ng tuyong luha. Ang sulat kamay ni Vin ay nanginginig, malayo sa matatag na karakter na kilala ni Felisa. Felisa, aking asawa, sa sandaling mabasa mo ito, marahil ay wala na ako. Patawarin mo ako sa aking kahinaan. Nabulag ako ng ambisyon at ng takot sa aking ina. Alam kong nilalason na ako ni Elena at alam kong ikaw ang susunod. Hindi ko nagawang protektahan ka ng harapan, kaya sa loob ng kahon na ito, itinago ko ang lahat ng titulo ng mga lupang binili ko
Sa ilalim ng iyong pangalan, mga lupang hindi alam ni Mama, ito ang iyong kalayaan, Feliza. Tumakas ka, mabuhay ka, para sa ating dalawa. Napaupo si Feliza sa gilid ng kalsada. Ang liham ay mahigpit niyang nayakap sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Vin ay tila isang huling hininga na humihingi ng kapatawaran. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magalit o maawa. Ngunit sa gitna ng hapdi, naramdaman niya ang isang uri ng pagpapakawala. Ang puot na matagal nang nakakulong sa kanyang puso ay dahan-dahang natunaw, pinalitan ng isang malamig na kapayapaan. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng pasakit sa ilalim ng kamay ni Doña Lam ay nagtapos sa isang piraso ng papel na nagpapatunay na sa huli, siya pa rin ang pinahalagahan. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay at gulo ng Manila ay iniwan na ni Feliza sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat, kung saan ang tanging maririnig ay ang bulong ng mga alon at ang huni ng mga ibon. Binuksan ni Feliza ang isang maliit na tiyungmay, ang Feliza Sanctuary. Hindi na siya nananahi para sa mga taong nangmamaliit sa kanya. Nananahi siya para sa mga kababaihang katulad niya na dumaan sa bagyo ng buhay ngunit piniling muling tumayo. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng isang puting tela, lumapit sa kanya si Mang Tonyo na ngayon ay katuwang na niya sa pag-aayos ng kumpanya. "Ineng, may naghahanap sa'yo sa labas. Isang abogado. Dala ang balita mula sa lungsod." Pumasok si Attorney Ramos. Ang kanyang mukha ay may bakas ng tagumpay. "Feliza, pinal na ang hatol. Si Elena ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa pagtatangkang pagpatay at fraud. Si Doña Lam naman ay nawalan na ng lahat ng ari-arian at ngayon ay nasa loob ng isang pasilidad para sa mga matatanda, mag-isa at walang sino mang dumadalaw. Nakamit mo na ang kabuuang hustisya." Tumango si Feliza, ngunit walang ngiti ng paghihiganti sa kanyang labi. Tumingin siya sa malawak na dagat. Ang katarungan ay hindi ang makitang nagdurusa ang iba, kundi ang mahanap ang sariling katahimikan sa gitna ng ingay ng nakaraan. Kinuha niya ang isang asul na sinulid at dahan-dahang ipinasok sa butas ng karayom. Ang bawat tahi niya ngayon ay hindi na para sa utang na loob, kundi para sa sarili niyang halaga. "Salamat, attorney. Pero para sa akin, ang tunay na hatol ay ang bawat araw na gumigising akong malaya." Ang mahinahong sagot ni Feliza. Habang lumulubog ang araw, nagkukulay ginto ang buong paligid. Ang anino ni Feliza sa pader ay tila isang reyna na hindi kailangan ng korona dahil ang kanyang dangal ay muling nabuo sa bawat hibla ng kanyang bagong buhay. Ang sugat ay naging pilat at ang pilat ay naging paalala ng kanyang katatagan. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang mahabang tahi sa tela ng panahon na nag-uugnay sa madilim na kahapon at sa maliwanag na ngayon. Sa dalampasigan ng isang tahimik na bayan sa probinsya, ang tunog ng makinilya ni Feliza ay hindi na nagdadala ng bigat ng puyat at pagod. Ang bawat padyak nito sa sahig na kawayan ay nagbibigay ng isang payapang ritmo, tila nakikipag-ugnayan sa banayad na hampas ng mga alon sa pampang. Nakatayo si Feliza sa tapat ng kanyang bintana. Pinagmamasdan ang mga batang babae sa nayon na kanyang tinuturuang manahi. Ang kanilang mga tawa ay tila mga huni ng ibon na nagbibigay ng buhay sa kanyang munting santuaryo. Hindi na ginto ang kanyang tinatahi, kundi mga simpleng damit na puno ng kulay at pag-asa. Ang bawat hibla ng sinulid na dumadaan sa kanyang mga daliri ay tila isang bahagi ng kanyang sarili na dahan-dahan niyang binuo mula sa pagkakapunit. Sa isang maliit na mesa sa sulok, nakalagay ang isang luma at kupas na litrato ni Vin. Hindi na nararamdaman ni Feliza ang hapdi sa tuwing tinititigan niya ang mukha ng kanyang asawa. Ang galit ay pinalitan na ng isang malalim na pag-unawa. Ang pag-unawa na ang bawat tao ay may kanya-kanyang krus na pinapasan at ang pagpapatawad ay hindi para sa ikabubuti ng nagkasala, kundi para sa kalayaan ng biktima.
Napatawad na niya si Vin. Hindi dahil sa karapat-dapat ito, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng nakaraan sa kanyang paglakad patungo sa hinaharap. Nabalitaan niya ang huling kalagayan ni Doña Lam mula kay Attorney Ramos. Ang matanda ay nananatili sa loob ng isang tahimik na silid sa nursing home. Madalas na nakatitig sa kawalan at hinahanap ang mga hiyas na wala na sa kanya. Doon, sa gitna ng katahimikan, na-realize ni Feliza ang isang mahalagang aral. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kinang ng diamante o sa laki ng mansyon, kundi sa dami ng taong handang humawak sa iyong kamay sa oras ng iyong pag-iisa. Ang dangal na ipinaglaban ni Doña Lam gamit ang kasinungalingan ay naging isang hungkag na alaala, habang ang dangal na binuo ni Feliza mula sa katapatan ay naging isang matibay na pundasyon. Nahanap na ba ni Feliza ang kapayapaan? Habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa langit, ang sagot ay makikita sa kanyang mga mata. Wala na ang mga pasa, wala na ang takot. Ang kanyang puso ay hindi na isang sugatang ibon, kundi isang malayang agila na marunong nang sumabay sa agos ng hangin. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang kakayahang manatiling buo sa gitna ng mga pagsubok. Ang buhay ay tila isang piraso ng tela. Minsan ay kailangan itong gupitin, kailangan itong sulsihan, at minsan ay kailangan itong punitin upang makabuo ng isang mas magandang disenyo. Ang mahalaga ay hindi kung gaano karaming mantsa ang dumapo rito, kundi kung paano natin pipiliin ang bawat tahi upang maging isang obra maestra ang ating paglalakbay. Sa huling pagkakataon, hinawakan ni Feliza ang kanyang makinilya. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, habang dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Ang kwento ng kanyang pasakit ay tapos na, at ang kwento ng kanyang muling pagsilang ay isa ng magandang awitin na dadalhin ng hangin sa habang buhay. Ang huling tahi ay nailapat na, at ang bawat sinulid ng buhay ni Feliza ay nasa kanya-kanya ng lugar. Sa wakas, ang telang dati ay punit-punit at puno ng mantsa ng luha ay hindi na isang basahan, kundi isang obra maestra ng kapayapaan at pag-asa. Mga mahal kong tagapakinig, kumusta po kayo? Salamat sa pagtitiwala at sa pagsama sa akin sa mahabang paglalakbay na ito hanggang sa huling yugto. Habang binubuo ko ang bawat kabanata ng kwentong ito, hindi ko mapigilang manghina at mapaluan mo. Lalo na sa bahaging natagpuan ni Feliza ang liham ni Vin sa loob ng lumang kahon ng pananahi. Doon ko naramdaman na ang pinakamasakit na bahagi ng ating buhay ay hindi ang mismong sugat, kundi ang pagtuklas na ang taong inasahan mong poprotekta sa'yo ang siya palang bumasag sa iyong pagkatao. Ang kwentong ito ay hinugot ko mula sa mga totoong hibla ng buhay, mula sa mga babaeng nakikita ko sa paligid na tila mga mananahi ng sarili nilang tadhana. Matiyagang binubuo ang nasira nilang dangal sa kabila ng bawat hagupit ng tadhana. Isipin natin na ang ating puso ay tila isang makinilya. Minsan, napuputulan tayo ng sinulid. Minsan, nababalian tayo ng karayom. Pero katulad ni Feliza, ang paghinto ay hindi nangangahulugan ng pagsuko. Ang pagpili niyang sulsihan ang kanyang buhay sa tabi ng dagat ay isang paalala na hindi natin kailangang ibalik ang dating anyo ng nasira nating kahapon. Maaari tayong lumikha ng isang bagong disenyo, isang bagong ako na mas matatag, mas malaya, at mas marunong magmahal sa sarili. Para sa inyo, sapat na ba ang naging kapatawaran ni Feliza para kay Vin? O dapat ba niyang hinayaan na lamang na mabaon sa limot ang lahat ng tungkol sa asawa? Habang pinapakinggan ninyo ang aking boses, nasaan kaya kayo ngayon? Nagluluto ba kayo para sa inyong mga anak? Naglalaba? O baka naman ay nagpapahinga na matapos
ang isang nakakapagod na araw. Gusto ko po kayong makasalamuha. Ibahagi nyo naman sa comment section ang inyong nararamdaman o kahit ang munting kwento ng inyong pagbangon. Ang inyong mga like at share ay tila mga bagong sinulid na nagpapatuloy sa ating ugnayan dito. Naway manatiling matatag ang inyong mga puso at maging payapa ang inyong mga gabi. Tandaan ninyo, kayo ang may hawak ng karayom sa inyong sariling buhay hanggang sa muli nating pagkukwentuhan, pamagat ng kwento. Ang huling tahi ng dangal. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning maglibang at maghatid ng positibong mensahe.